Kumusta kayo kaninay? Ang iluluto natin ngayon ang ginataang iba o kamyas. Ang kamyas ay isang prutas galing sa isang tropical na puno. Ito ay mayaman sa vitamina B at vitamina C. Alam niyo ba na pag-alaman ko rin na pwede itong gawin na jam, candy at tsaa. Pero ang gagawin ko ngayon ay isang gulay, ginataang kamyas na may sili. Bihira na kasi ako makatikim ng ganitong ulam. Kung tagbunga lang ng iba or kamyas, saka lang ako nakakapagluto ng ganitong putahe. Buti na lang nagpadala ang aking mother-in-law. Salamat! Alam niyo ba, marami ang pinadala ng aking mother-in-law. Kaya lang, itong mga anak ko, pinapakba naman ng iba. Isinasawsaw nila sa asin. Kahit asim na asim sila. Ganun pa rin, papak pa rin sila. Kaya kakaunti na lang na iba ang natira na gugulayin ko. Habang naghahanda tayo ng mga sangkap kaninay, may ikukwento ako. Sino nakapanood sa inyo kaninay ng pelikulang Erin Brockovich? Nakaka-amaze lang ang karakter niya bilang isang babae. Imagine niyo, isa siyang single mother, divorsyada, environmental activist, consumer advocate. Natalo niya lang naman sa kaso ang isang napaka-big giant company, ang Pacific and Electric Company, PG&E sa Amerika. At take note, kaninay, hindi siya lawyer, isa lang siyang researcher. Nag-umpisa siya kay Attorney Ed Masury. Grabe ang dedikasyon niya sa trabaho kaninay. Imagine niyo kaninay, nung nag-umpisa siya sa kanyang trabaho, wala siyang alam sa computer. Kumbaga, wala siyang experience pagdating sa mga kung ano man na trabaho kasi galing nga siya sa pagiging divorsyada. Iniisip niya na lang kung paano makasurvive sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Tinulungan niya ang isang town na toxic na Hinckley, California. Naging toxic ang town na ito dahil nga doon sa big giant company na tinalo ni Erin, yun nga ang PG&E. Basta kaninay, panoorin niyo ang pelikulang ito. At nakaka-amaze, nakaka-inspired, lalong-lalo sa mga kababaihan. At true story ito kaninay ha, hindi lang itong fiction na pelikula. Balik tayo sa pagluluto kaninay. Itong iba or kamyas ay mainam sa may ubo. Mainam rin siya sa may diabetes at rheuma. Antioxidant rin siya kaninay. Umpisahan na natin alisin ang mga tinik ng tinapa or smoked fish. Pwede rin pala siya haluan ng dilis or isda. Pwede rin haluan ng taba. Pero ako hinalo ko lang is tinapa. Ating himay-himayin ang tinapa.
Pagkatapos ko balatan at hiwain ang bawang at sibuyas, ang isusunod naman natin ang luya. At sili naman ang ating gagayatin. Pwede rin nanay na huwag nyo lagyan ng sili, yung hindi mahilig sa manghang. Ako kasi, mas gusto ko na may sili. Kayo na rin magtansya kung gaano karaming sili or gusto nyong anghang. Umpisahan na natin ang pagluluto. Ilagay na natin ang katanggata. Mga kaninay, hintayin natin kumulo ang katanggata. Iligay na natin kaninay ang paminta. Yan kaninay, kumulo na siya. Ilagay na natin ang mga sangkap. Ang sili, ang paminta, ang sibuyas, bawang at luya, at tinapa. Ilalagay ko na ang iba o kamyas. Yan kaninay malapit na maluto. Linagyan ko na rin siya ng tamang asin. Mga kaninay, tikman nyo ang ginataang iba o kamyas. Umpisahan na natin ang pagluluto ng nilagang spare ribs ng baboy. Nilagay ko na ang mga sangkap, ang sibuyas at kamatis. At pinakuluan ko na rin ang nilagang spare ribs. Nilagyan ko ng laurel. Ilagay na natin ang kamote or sweet potato. Ang kukyuto, ang liliit na nabili namin sa palengke kanina. Instead na patatas, kamote ang linagay ko. Mas mura, mas affordable siya kaninay. Mas mura talaga siya kaysa sa patatas. Ang isusunod natin nilagay ang tangkay ng pechay. Sandali natin pakuluan ang tangkay ng pechay. Bago natin ilagay ang dahon ng pechay. Huwag natin i-overcook kananay. Yan na ang nilagang spare ribs with kamote. Tamang-tama sa taglamig ng panahon.